malinaw ug malungtarong kalambuan. Greetings of peace and sustainable development. I am Janeline Ilambak. My topic is all about the Chapter 10, Rizal's Tour of Europe with Viola in the year 1887. Before I start, I want to give some brief explanation about the poem written by Jose Rizal. So the title of this poem is El Canto del Viajero, or in English, The Song of the Traveler. It was written on December 17, 1895. So this was the day also Rizal wrote the letter to Governor General Ramon Blanco where he was offering his services as a military doctor in Cuba. It was a joyous thought of resuming his travels that he wrote his heartwarming poem. As you can see on the chapter 10, the third stanza of the poem was written, never impelled by the invisible power, destined to roam from the east to the west. Oft he remembered the faces of the loved ones, dreams of the day when he, too, was at rest. This poem talks about a man who travels around different places. He is now a stranger to his homeland. He badly wanted to go back home and reunite with his loved one. This is his sorrow. This poem brings out love for the country and survival. It talks about Rizal's sorrow as he longed for his motherland. He's just a bit concerned about him becoming a stranger in his home place. But regardless of the situation, he encouraged people to continue the journey. Being a traveler, he encounters a lot of obstacles through ups and downs of life. It is not just about the traveling, it's about how we manage the obstacles in our life. After the release of No Limitang Hire off the press on March 21, 1887, with the help of Maximo Viola, muntik pa ngang sumuko si Rizal and planong sunugin ang ginawang novel because nawala na siya ng pag-asa dahil nga sa kapos siya nung nasa Germany siya. Nakita ni Viola yung dedication ni Rizal sa pagsusulat kung kaya pinahiram niya ng pera worth 300 pesos para makaprint ng 2,000 copies and si Viola ang unang nakabasa ng No Limitang Hire ni Rizal. Si Maximo Viola, like Rizal, is alumnus ng UST at doon niya tinapos ang pre-medical studies niya. So he sailed to Spain para mag-earn ng degree in medicine sa University of Barcelona sa Spain in the year 1882. He met Rizal and naging active sila sa propaganda movement and naging magkaibigan. Maximo Viola was the savior of No Limitang Hire. So Rizal planned na puntahan pa ang iba't ibang important places sa Europe together with Maximo Viola. Nung makareceive si Rizal ng 1,000 pesos galing sa kanyang kuya na si Pasiano na inabot sa kanya ni Juan Luna nung nasa Paris sila, so binayaran niya agad si Viola and yung natirang 700 pesos is baon niya para sa pagtatravel niya sa magagandang bansa sa Europe bago man lang siya bumalik ng Pilipinas, especially yung hometown niya, which is the Calamba. Una nilang pinuntahan ang Potsdam na malapit sa city ng Berlin, Germany, ang summer palace ng Prussian king na si Frederick the Great. So this palace was built by George Wenceslaus von Knobelsdorff. So this was called the Sans Souci, means without worries or carefree. Noong May 11, 1887, nang madaling araw is umalis silang papuntang Dresden. Sumakay sila ng train, tamang-tama ito was spring kaya magandang araw yun para mag-travel. Ang daming magagandang danawin ang kanilang natanaw and ang mga taong nakikilala is busy sa kanilang mga ginagawa. Sariwang hangin at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Alam naman natin na si Rizal is mahilig talaga sa mga halaman at bulaklak. Yung bagahe ni Rizal, ayon kay Maximo, is naglalaman ng mga letters from his loved ones and friends. So pagdating nila ng Dresden, tamang-tama na regional floral exposition at pinuntahan nila yun. So amazed na amazed si Rizal sa ganda ng mga bulaklak na kanyang nakikita and pinag-aralan niyang iba't ibang klase ng bulaklak na kanyang nakikita. After noon is binisita nila si Dr. Adolf Meyer, the Director of Zoological, Anthropological, and Ethnolographic Museum in Dresden. So actually, naging member si Rizal ng Berlin Society for Anthropology, Ethnology, and Prehistory, founded in 1869 by Dr. Virchow. So upon the recommendation of Dr. Hagar and Dr. Meyer in 1887. So sa Museum of Art, Rizal was impressed sa mga magagandang paintings, lalo na yung Prometheus Bound. So it is an oil painting by Peter Paul Rubens. So Rizal
recalled the same painting in the Art Gallery of Paris. Sa paglilibot nila sa floral exposition is na-meet nila si Dr. Hagar. So, a celebrated German scientist traveler. He was the author of Travels in the Philippines, where Rizal was very admired because of its keen observance in the Philippine setting. So, nung malaman ni Dr. Hagar ang pagbisita ni Rizal sa Lake Meritz para bisitahin ng kanyang kaibigan ni si Ferdinand Blumentritt. So, hindi pa talaga sila nagkikita sa personal, kaya pinayuhan si Rizal ni Dr. Hagar na ipaalam ang kanyang pagdating para hindi naman mabigla si Blumentritt at na makilala siya kaagad pagdating niya ng Lake Meritz. Nang makarating sina Rizal at Viola sa test shed, nagpadala agad sila ng letter para abisuhan si Blumentritt sa kanyang pagbisita. 1:30 ng hapon, May 13, 1887, nakarating sina Rizal at Viola sa station ng tren ng Lake Meritz. So, nandoon na rin ang Austrian professor, dala-dala ang pencil sketch na pinadala ni Rizal para makita ang kanyang Pilipinong kaibigan sa unang pagkakataon. Nang makita ang kaibigan ay welcome naman ni sina Rizal at Viola. So, nagkamustahan sila in German language. So, si Blumentritt was an Austrian professor, pen pal of Dr. Jose Rizal. So, professor si Blumentritt sa Municipal Athenaeum of Lake Meritz, scholar, polyglot, and author of articles and books in the Philippines. Nagsimula sila magpalitan ng sulat noong July 31, 1886. Nung nalaman ni Rizal na si Blumentritt is nag-aaral ng language ng Tagalog. So si Rizal ay nagpadala ng letter na nakasulat sa German and nagpadala ng copy of Rufino Baltasar Hernandez Arithmetica in Tagalog and Spanish. Blumentritt also a friends of Juan Luna, Marcelo del Pilar, and Pardo de Tavera, and nagsulat din siya ng article sa La Solidaridad. Sa unang pagkakataon na makita ang kaibigang si Rizal ay tinatak niya na sa puso niya si Rizal at itinuring na rin niyang anak niya. So si Blumentritt ang naging tourist guide nila sa Lake Meritz. Siya din ang naghanap ng matutulugan or matutuluyan ni Rizal and Viola. Dinala sila sa Hotel Krebs, then after doon, pumunta sila ng bahay ni Blumentritt at pinakilala ang dalawa sa kanyang family. So family of Blumentritt was very hospitable. Yung asawa ni Blumentritt na si Rosa is nag-prepare ng masarap na makakain para sa kanila at nakilala din nila ang tatlong anak ni Blumentritt na si Dolores na tinatawag ni Rizal na Dorita, si Conrad at si Fritz. Sa ilang araw na pagstay sa Lake Meritz is talagang na-enjoy ni Rizal and Viola ito dahil na rin sa mabait na kaibigan ni Rizal na si Blumentritt. Dinala sila sa iba't ibang historical spot sa Lake Meritz. In-invite sila ni Blumentritt na pumunta sa isang sikat na beer garden sa Lake Meritz. Habang nag-uusap sila at nagiinuman is may nakilala silang burgomaster or the town mayor. Kilala naman din ito ni Blumentritt. Nilapitan ito ni Blumentritt at pinakilala si Rizal. Na-amaze sila magsalita si Rizal ng fluent na German. Tinanong ng burgomaster kung gaano niya katagal natutunan ng pagsasalita ng German and ang sabi niya is 11 months lang. Talagang na-amaze sila and si Blumentritt is proud dahil kaibigan niya ito and bihira lang sa lugar nilang nakapagsasalita ng fluent ng sarili nilang language. Sina Rizal at Viola is na-invite sa isang meeting ng Tourist Club of Lake Meritz and secretary si Blumentritt. Si Rizal ay nagsalita ng fluent German sa mga members nun at talagang napahanga sila sa galing ni Rizal. Pinalakpakan siya at pinuri dahil na rin sa kasiyahan na nadarama ni Rizal ay naisipan niyang ipinta ang kaibigan niyang si Blumentritt at ibinigay ito bilang regalo at pasasalamat na rin dahil sa binigay nitong kabaitan sa kanila ni Viola. Ang daming masasayang araw ang nangyari sa kanila sa pagstay nila sa Lake Meritz. Sa Lake Meritz din is nakilala ni Rizal si Dr. Carlos Chapelac, a Polish scholar and also one of the renowned scientists ng Europe. So mahilig siyang mangolekta ng butterflies. Dinala si Rizal sa bahay ni Dr. Chapelac and also na-meet din ni Rizal si Professor Robert Klutschak, an eminent naturalist.
Last night na ni na Rizal and Viola sa Lake Merritt. So bilang pasasalamat kay Blooming Treat is naghanda sila ng farewell dinner sa hotel kung saan sila nagsistay. So May 17, 1887 at 9:45 a.m. Rizal and Viola is umalis na ng Lake Merritt sakay ng train. So hinatid sila ng pamilya Blooming Treat sa sakayan ng train. So habang papalayo ito sa kanila, inalungkot ang mga ito. So makita sa kanilang mukha ang kalungkutan sa paglisa ng kanilang mga bisita. So, nagstay sila sa Lake Merritt from May 13 to May 17, 1887. Sa pag-alis ni Rizal sa Lake Merritt, hindi niya makakalimutan ang mga masasayang araw na ibinigay sa kanya ng pamilya ni Blooming Treat. So, sa sulat ni Rizal kay Blooming Treat nung nasa Vienna, Austria na siya noong May 24, 1887, is yung pag-aalala niya sa kalagayan ni Dorita, ang nag-iisang anak na babae ni Blooming Treat. Nag-aalala silang dalawa ni Viola kay Dora dahil ito ay masakitin. Nung nasa Brno, Austria naman si Rizal, noong May 19, 1887 ay sumulat siya kay Blooming Treat na nagkaroon siya ng mga kaibigan sa Lake Merritt at hindi siya nag-iisa dahil kay Blooming Treat at sa kanyang pamilya. At sa mga nakilala niya mga bagong kaibigan, binigyan siya ng magagandang memories na hindi niya makakalimutan and nakalagay din doon na naiwan niya ang diamond stick pin niya sa Hotel Krebs na tinutuluyan niya nung nasa Lake Merritt siya. Dahil na din sa recommendation na binigay ni Blooming Treat kay Rizal, is pumunta sila ng Prague. Pinuntahan nila si Dr. Welcome, na Professor of Natural History sa University of Prague. So, tinur niya si Rizal and Viola sa historic spots ng Prague. So, like the Tomb of Copernicus, famous astronomer, the Museum of Natural History, bacteriological laboratories, and yung mga famous cave where San Juan Nepomuceno was in prison. So, after nilang magpaalam kay Dr. Welcome, pumunta sila ng Brunn and wala namang magandang nangyari sa kanila doon. So, the next destination nila is Vienna, Austria. Dumating sila ng Vienna noong May 20, 1887. So, Rizal was impressed dahil sa mga malalaking buildings, religious images, kaya nabansagan itong Queen of the Danube. Dahil din sa recommendation ni Blooming Treat, nakilala nila si Norman Falls, so great novelist siya sa Europe. Impressed si Rizal sa kanya, but mas nabilib si Norman Falls sa angking galing ni Rizal sa pagsusulat at mas humanga siya kay Rizal. So, nung nasa Vienna si Rizal and Viola, na-receive niya yung naiwan na diamond stick pin sa Hotel Krebs at pinadala naman ito ni Blooming Treat sa kanya. So, nagstay sila sa Hotel Metropole. Marami silang napuntahan na magagandang lugar sa Vienna tulad ng mga churches, museums, art galleries, theaters, and parks. So, nakilala din ni Rizal ang dalawang Austrian scholars na sina Massner at Nordmann. May 25, 1887, umalis sila ng Vienna sakay ng isang riverboat para makita ang ganda at lawak ng Danube River. Marami silang napansin at na-observe. Mas nabigyang pansin niya yung paggamit ng isang pasahero ng paper napkins. And in-explain naman ito sa kanya ni Viola na ang paggamit ng paper napkins is more hygienic and economical kesa sa cloth napkins. So, dito po nagtatapos ang aking report. Ang karugtong nito ay papaliwanag ng aking kasama na si Ben Sarsema. Maraming salamat sa pakikinig. Adios! It's trivia time! Alam niyo ba kung anong lahi na pagkakamalan tayong mga Pilipino noon sa Espanya? Ano? Gusto niyong malaman? Ang sagot po dito ay Chinese. Yung mga Pilipino naman sa Paris. Alam niyo ba kung ano? Tama. Japanese. Laging tandaan na lamang ang may alam.